Mga kababayan, meron pang isang balita na talagang mga kababayan, na talagang magpapaikot ng mundo na mga DDS, magpapaasar at magpapalungkot sa kanilang mga muka. Bakit, GP? Mga kababayan, DDS senador or senators laglagan na. Meron daw ngayong araw, mga kababayan, na maghuhudas sa minority. Sino kaya ang taong ito? Kulang na nga kayo, tapos may maghuhudas pa, mga kababayan. Meron ba kayong mga idea kung sino itong taong ito? Ay, sige nga, bago natin sabihin kung sino, mga kababayan, gusto kong marinig o gusto kong mabasa inyong mga komento kung sino nga ba ang tinutukoy sa balita na to na naguhudas, mga kababayan, sumisimple daw na lumalapit po sa administrasyon at sa majority, mga kababayan. Hulaan ko si Bongo. Sino pa? Mga ka-GPnatics. Hilong talilong na talaga ang minority. Ay, grabe naman. Bongo. Talagang talagang updated kayo Updated kayo Marian, si Keso Orjingay, Leslyn Bongo, Juanito Roque, Alaga si Cheese, Ricardo, Joshua Bongo, malamang si 10K, Romulo De Jesus, Cayetano Boy 10K, sabi ni Ma'am Leonora Catalan, Cayetano Bongo, lumiko. Mama Amalia Balmeo, si Bongo daw, Janet Ignacio Bongo, sabi ni Ron Reyes, si Sir Nyak daw. Wala naman sa Senado yan, si Sir Nyak. Ano lang yan, piling senador. Si Kese Panis, sabi ni Ma'am Annalyn, si Cheese Escudero, Christopher Dagiwag, si Bongo. Joshua Kawili, tagal tahimik ni Bongo. Romeo Barcibal, si Bongo daw, mga kababayan. Okay, i-reveal na natin kung sino yon. Kasi sabi ni Attorney Palsis, ay ito, mga kababayan. Yan, sabi dito, Tweety Bird says, baka magkagulutan bukas. Ito'y kahapon na post niya. When the entire Senate votes for the Blue Ribbon Committee report against Cheese, Joel and Jinggoy. Mga kababayan, so, kung yung sinasabi nyo na si Cheese, Jinggoy, Joel, ay wala na dun sa tatlo. Okay? Kasi ang pinag-uusapan dito, tungkol po, mga kababayan, sa pagkatig or sa pag-favor. Pabor sila na makasuhan si Cheese, si Joel at si Jinggoy. Kung sinasabi nyo kanina, napili nyo Jinggoy, Cheese, Joel, so wala na sila doon. Okay? Hindi sila yung taong tinutukoy natin na magtatraidor sa mga minority. Sabi dito, hindi lang daw 11 votes from majority ang papabor, pero pati daw isang minority member, mga kababayan. Ito na, meron ng clue. Go! Todo na to. Si Bongo. Mga kababayan, si Bongo. Lihim daw itong kumikilos ngayon. Ito ayon, mga kababayan, sa mga kakampings. Itong si Bongo, mukhang naglalaro, Naglalaro po ito. Nilaglag po yung kudita ni Amy Marcos laban kay Tito Soto. Yan yung una. Nilaglag niya. Sila ni Robin, ayaw nila kay Amy. Si Bongo, si Robin, ayaw nila kay Amy. Nilaglag nila yung coup. Bukod pa dun sa mga kababayan kay Bato na hindi nagpakita dahil nga may nag-aabang pala sa kanya. Ano pang ginagawa ni Bongo, mga ka-GPnatics? Lihim na tumatawid bakod. Sinabi mismo ni Soto, si Bongo hindi pumirma. Para mapatalsik si Soto, no, sa... Hoy, mga ka-GPnatics, eto daw si Bongo,
ay hindi pumirma na mapatalsik si SP Soto. Agoy! Agoy! Akala ko ba solid ang minority, mga ka-GP Natics? Bakit naglalaglagan ngayon? Ha? Alam naman natin, si Bongo, mga ka-GP, ay meron ding, may pangalan siya na lumalabas ngayon tungkol doon sa ini-endorse ko. Actually, ini-endorse ko yung JC Premier, di ba? Yung barley, yung pampapayat, pampaputi, pampasexy. Oh, tapos yung mga yung show my king, 'di ba? Mga kababayan, yun yung binabanggit doon. Pero wala namang kinalaman yun kasi yung mga pinuno lang nagraran pa rin naman yung business. Walang problema doon. So ngayon, etong si Bongo, nalilink yung pangalan niya doon, na kaibigan niya daw itong mga to. Pati yung mga Duterte, mga kababayan. Kaya hindi ko alam kung anong laro na ginagawa ni Bongo ngayon. Na bakit nilalaglag niya etong sila Cheese, Jinggoy at Joel. Hindi daw po ito, mga kababayan, pumirma na mapatalsik si Tito Soto, pero ang kapalit, mga kababayan, ilalaglag niya, pipirma siya doon sa Blue Ribbon Committee Report para ipakulong or makasuhan si Joel, Cheese at Jinggoy. Remember, mga kababayan, nung nakaraan, sabi ni Ping Lacson, hindi magiging official ang Blue Ribbon Committee Report without the signatory of 11, at least 11. Okay? Mga kababayan, pero na-secure na daw yung 11 plus 1 pa. Kasama si Bongo. Mga ka-GP. Two-face si Bongo. Bilang Pangulo ng Senado. At sinasabi ni Soto ngayon, may isang senador daw na lumalapit sa kanila. From minority to majority. Agoy! Talagang mga kababayan, ano ba to si Bongo? Talagang mukhang lalaban ba ito kay Sara pagdating sa 2028? At marami nagsasabi sa Senado, mga Senate observer, si Bongo nga yan. At mukhang pipirma si Bongo doon sa Blue Ribbon Committee Report kung saan nire-rekomenda na kasuhan si Jinggoy, si Joel at si Cheese. So matindi maglaro si Bongo, no? Nanlalaglag. Abangan natin ang susunod na kabanata, pero alam naman natin, ginagawa yan ni Bongo, nilalaro niya para siya ay play safe at makakuha ng magandang mga pwesto o pakinabang diyan sa Senado. Okay, ganito lang yan. Kung si Bongo, mga kababayan, ay naglalaro talaga at kung gusto makakuha ng mga pwesto, 'di ba? Kung gusto makakuha ng pwesto, mga ka-GP Natics, pagbigyan lang natin si Bongo ngayon. Syempre kailangan natin ng pirma. 'Di ba? Kailangan natin ng pirma para po maging official yung committee report ng Blue Ribbon. So, sa makatuwid, mga ka-GP Natics, hindi naman tayo ang talo dun eh. Ang talo dun, yung minority. Biruin nyo. O, bahala na sila magsamaan ng loob dun. Kung sakasakali, di ba? Biruin nyo. Alam naman natin na rabid yan si Bongo na, di ba? Mga kababayan, na mga Duterte. Tapos ilalaglag niya yung kapwa niya mga Duterte Black Senators. So, grabe mga ka-GP Natics. Pero, paano yung GP? Baka mamaya try rin talaga tayo niya ni Bongo pagdating ng panahon. Mga kababayan, alam nyo, pagdating sa politika, number games. Pero syempre, huwag kayong magtitiwala. Di ba? Hindi tayo dapat magtiwala. Dapat ang gagawin natin dyan kay Bongo, mga kababayan, gamitin lang muna natin. Tapos, pagdating ng panahon, ilaglag din natin. Di ba? Ilaglag din ng mga kapwa nila senador. Hindi pwedeng, mga kababayan, si Bongo, ngayon pa lang nakikita natin, lagi nandyan sa galaan yan. Tahimik, mga ka-GP Natics. Tapos, yung gala niya, parang namumuliti ka na, laging nandun sa mga sunog, nandun sa mga baha, di ba? Laging nagpapakita doon si Bongo.
So may plano to, may nakikita ako na pinaplano si Bongo, mga kababayan. Si Bongo tunay na hustler na balasubas. Oh, tama, 'di ba Ma'am Mary Jane? Gamitin lang natin si Bongo. Tayo makikinabang diyan eh. Pero wag tayo magtitiwala, mga kababayan. Ganyan naman ang labanan eh. Alam naman natin 'yan na talagang ang politika, mga ka-GPnatics, pag may pakinabang, kakampihan sa'yo. Pag wala ng pakinabang, wala na 'yan. Oo. Baka naamoy na ni Bongo na may impeach si Sara kaya dumidikit sa admin. Pwede. Maari yan, mga kababayan. O baka naman si Bongo, ang gusto niya mangyari, siya yung maging standard bearer ng administrasyon. Kaya ganito ang nangyayari. Will he go against Sara Duterte sa 2028 presidential election ba? Maari, mga ka-GPnatics, kasi ngayon, hindi pwedeng si Speaker Martin Romualdez. Sino pa ba yung magiging standard bearer natin? Sino pa yung magiging pambato ng admin? Wala. Wala tayo makita, mga ka-GPnatics. Wala pa rin silang pinapangalanan. Wala pa rin silang binibuild up. Kasi kung may tatakbo from BBM administration, mga kababayan, as early as possible, dapat bumaba na sila sa grounds. Dapat pinapakita na yan. 'Di ba? Para mabibuild natin at makilala kaagad. Kasi kung late na ito na lumabas, ay wala. Wala mangyayari. Kasi yung popularity dapat maging mga kababayan, yan ang dapat manguna. 'Di ba? Sabi ni Ine, pero hindi ako naniniwala, GP, na palulusutin ni SP Soto si Bongo sa mga pagnanakaw. Sabi ni Ma'am Ine. Ay, wala namang well, ibang usapan yan, Ine. Ang usapan dito ay kay Cheese, kay Escudero, si Cheese Escudero, isa lang pala. Si Cheese, si Jinggoy, at itong si Villanueva. Wala pa tayo sa punto na, mga kababayan, pag nanakaw nila Bongo, ibang usapan na yan. Di ba? Ibang usapan na yan. Pero ngayon, unin muna natin yung boto ni Bongo. Pakinabangan natin siya. Di ba? Yun ang pinakamagandang gawin, guys. Kung maglalaro sila, palitan mo rin ito ng paglalaro. Gantihan mo rin ito ng paglalaro. Okay, gamitin ka muna namin. Ganun lang yun. Oh. Sabi ni Marian Reyes, si SP Soto ba hindi pwede tumakbo as president sa 2028 or si Lacson? Hindi natin alam, guys eh. Sabi ko nga eh, wala pa pong pinapangalanan, walang paramdam ang ating administrasyon kung sino po ang kanilang patatakbuhin. Kung kayo ay may plano ang administrasyon natin na magpatakbo or mayroong kakatawan, mga kababayan, as early as possible, dapat yan ipakilala na. Yung popularity, kailangan po yan. Oo. Sabi ni JRS Channel, same tayo nang iniisip, GP, gamitin lang natin si BG, pero never tayo magtiwala. Kung meron kung ngayon pa lang balimbing na, time comes na babalimbing ulit. that is exactly correct. 'Di ba? Totoo 'yan. Wala naman sa politika, guys, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Lahat 'yan naggagamitan. Oo, bibihira lang yung mga tao dyan na makikita mo na mayroon talagang prinsipyo at may mga talagang masabi natin, mga kababayan, ay naglilingkod sa bayan. Ang karaniwan dyan, naglilingkod para sa pera. Oo. O, laro ng DDS yan. Kunwari sasapi si admin para manalo. After, ahlalan, balik. Yan, totoo. Yan ang tinatawag na koalisyon. Mga kababayan, coalition. Kapag botohan, malapit na, mag-unite. Pagtapos ng eleksyon, laban-laban na yan. So, gamitan lang. Diba? Sabi ni Marian, popular naman po. Hindi, ganito. Ang ibig kong sabihin na popularity, hindi dahil kilala ka na dati. Para malaman ng tao, ikaw ay magiging candidate sa 2028. At saka yung mga lugar na hindi talaga hindi ka kilala ng mga tao, ay nalalapitan na, napupuntahan na. Kagaya ng Catanduanes. Di ba? Mamaya papunsalan, yung Catanduanes, mga ka-GPnatics, kita nyo kung bakit malaki rin ang nakuha ni PBBM
na boto dyan dati? Oo, hindi po siya nag-top 1 sa Catanduanes. Pero, kung iisipin nyo, dahil nga po maraming vloggers, hindi man pumupunta si PBBM doon ng personal. Ang nangyari, sabi nila dati mga kababayan, eto yung yung kalaban nila BBM. Nandito sa taas. Nandito si BBM. Pero nung nagpunta yung mga vloggers, may mga representative na nagpupunta doon, ganito ang naging laban. Ganito yung naging laban nung pagdating po ng eleksyon. Halos manalo na. Ang laking bagay nun from here. And then dito si BBM, naging ganun ang laban. Mga kababayan, malaking bagay yun. Di ba? Oh, lesson learned sa unit team. Surprise candidate, sabi ni Ma'am Marian Ramirez. But, hindi na kasi ako dyan sa surprise candidate eh. Mga ka-GP natik, sa totoo lang. Ito ang sila Gibo Teodoro, di ba? Si Gibo Teodoro, alam natin, napakatalino. Talagang meron siyang capacity para hawakan ang Pilipinas. I mean, para maging presidente, di ba? Para mamuno sa atin. Pero, mga kababayan, si Gibo Teodoro ay hindi kilala ng ibang mga tao. Oh. Yun ang sinasabi ko, maaga pa lang dapat magpakilala ka na, dapat bumaba ka na sa grounds. Okay? So ayan, abangan natin mamaya ha. Etong mangyayari na traiduran sa minority. Kabang-abang yan mamaya sa plenaryo, mga ka-GP Natics, abangan natin yan. Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Kung ngayon, ang kampo nila